Anyway, mga anak, gusto ko lang ituloy kung ano yung naumpisan ko tungkol doon sa napanaginipan ko na I was talking to God and marami siyang nasabi sa akin and ni-specify talaga niya kung ano yung mga iba't iba pang mga hindi ko nabanggit maliban doon sa pagpapatawad ko sa sister ko. Because I thought na it's about time na talaga na para mai-continue kung ano yung naumpisan ko noon, because by that time I was really so busy ko on dapat kong ginampanan. Pero at this point, I'm sure na ito na talaga yung kagustuhan niya. Kaya ginagamit niya ako sa social media para at least ma-realize kung ano talaga yung mga dapat at hindi dapat. So, isa sa mga nabanggit din is yung pagtulong. Okay? As we know na ako tumutulong din doon sa mga humihiling ng kung ano-ano, lalong-lalo na doon sa mga kinakailangan ng gamot or whatever. Pero dahil limited lang yung budget ko, kaya hindi ako makatulong talaga yung talagang inaasahan nila na I would really spend my own money. Katulad ng dati. When I had my Mystica Charity Foundation noon, talagang sinita rin ako ng SM Foundation. Sabi nila, pera mo ba ang ginagastos mo? Sabi ko, yes po. And then of course, yung project manager at that time, sinabi na niya na, tigilan mo na. Kasi there will be a time na ikaw mawalan and then mangungulelat ka, mamamalimos ka, which is nangyari nga. So, ganun din ang sinabi sa akin ng Lord na the reason why talagang tinapik niya ako, because if you come to think about it, yung pagtulong ko sa mga nangangailangan, yung mga humihingi. Tapos, considering kung ilan yung mga followers ko. So, kung sino yung mga natulungan ko, and then later on, biglang nagsidatingan ulit yung mga iba. Okay, yung mga dating hindi ko follower, nakaamoy sila pagkatapos bigla silang sumulpot. Ngayon, pag hindi na pagbigyan, and then sisiraan ako. So, now I realize kung bakit sinabi niya sa akin na hindi ganun ang pagtulong. Kung gusto kong tulungan daw, yung mga taong talaga nangangailangan ay yung mga talaga on the street. Yung mga talagang makikita mo talaga na they're not capable of working anymore. Which is, I'm sure, naiintindihan niyo kung anong ibig sabihin nun. Yung mga nasa Facebook, ginagawa na nilang hanap buhay yan. Which is, totoo nga naman talaga. They're spending all their time, they are spending every single minute sa Facebook na parang wala na silang buhay kundi Facebook na lang. Ginagawa na nilang bigasan na talagang Facebook. But, would that really help them? Of course not, because they're just wasting their time. Ako sakaling every time, 24 hours a day halos, ang i-google ko sa Facebook, anong mangyayari sa akin? Magugutom ako. I won't be able to pay my rent. I won't be able to pay my cars or whatever. Kasi of course, I have already started establishing my credit. Kaya ako kumuha ng mga cars at kung ano-ano pa. 'Di ba? So ngayon, dahil nga sa ginising ako ng Lord, tinapik niya ako. O nga naman, I'm giving away some money because yun ay hindi yun ay para tulungan yung mga anak, kundi it's a reward. Okay. Iba yung reward, iba naman yung pagtulong. Kasi ang reward parang ang Diyos, di ba? You cannot expect na everybody who would ask na, oh Lord, tulungan mo ako. We cannot expect na every time na kung sino-sino yung mga humihiling ng tulong sa kanya is ibinibigay niya talaga. Hindi. He's giving the reward to those who are really loyal and who are really working hard para ma-survive. Katulad ko, di ba? He's helping me because I'm a survivor. Alam niya na kaya ko because of the strength. Dahil sabi niya, I've given you everything. Ibinigay na niya lahat sa atin kung ano yung kailangan natin dito sa mundo. Walang kulang. All we have to do is grab it. Diba? Sa pamamagitan ng kung ano yung opportunity na darating, okay, kung anong opportunity na kailangan natin tahakin, then go for it.
para hindi ka magutom, para hindi ka magiging namamalimos. Because may mga tao talaga nakasadya talaga na yung role nila ay mamalimos. And not everybody. And I hope na maintindihan nyo yun. Kasi ako, tumutulong sa mga tao nangangailangan because I was in that kind of situation. Pero, nakita nyo naman, pansamantala lang yun, di ba? By that time na talaga naubusan ako because I have helped a lot of people hanggang sa naubusan ako. At kung sino pa yung mga inaakala ko makatulong sa akin at that time, ay biglang nawala. So, of course, hindi natin pwedeng iasa yung buhay natin sa ibang tao. We have to do it our own para at least kahit papano, mabuhay tayo. 'Di ba? Pansamantala kang sakali may nangyari, katulad niyan, may mga biglang nagkaroon ng aksidente or whatever, mga ganun, which is understandable naman na kailangan nilang tulong, and then pag kinailangan nilang tulong, so they have to ask, and then kung sino yung gustong tumulong, then fine. Ngayon, kung hindi, then hindi sila pwedeng magalit o kaya hindi sila pwedeng umasa. 'Di ba? But there's always a way. There's always a way. And there's always the right person also para magiging nandyan para tulungan ka. I remember one time, may biglang sinisipa ko dahil namatay daw yung anak niya. Dahil hindi ko daw tinulungan. Sabi, hindi ko pa kilala yun. Bigla na lang kinoment na talagang masama daw yung pakiramdam niya dahil namatay na daw yung anak dahil hindi ko tinulungan. Ako pa yung sinisi. So, hindi pwede yung mga ganong, hindi pwede. 'Di ba? Hindi natin pwedeng iasa sa isang tao, lalo na kung isang tao ay may mga problema din. Akala nyo wala rin akong problema. Marami. Yung mga responsibilities ko, that's a problem. Ha? $6,000 ang responsibility ko. Oh, kung ano yung kita ko every month na $6,000 to $7,000 every month, kulang pa yun. Diba? So, kinakailangan talaga na ako ay mag-save din. Pagkatapos, binibigay ko pa sa inyo yung pang-allowance ko sa food, which is I did. Pero mali. Bakit ko nga pala isasacrifice yung sarili ko? Oh, diba? Ngayon isasacrifice sarili, tapos noodle na lang. Samantalang I can eat something really good without having to sacrifice my own money to anybody. Pwede ko isakripisyo kung alam ko na talagang dun sa mga tao na talagang kailangang tulungan. Katulad sinabi ng Lord na ang kinakailangan tulungan kung sino yung mga talagang nangangailangan. Yung mga deserving talaga. Yung mga nasa lansangan, yung mga homeless. Yung talagang alam mo na hindi sila makapagtrabaho because there's really something there. There's a reason why. At yun ang role nila. Dahil kung hindi sila gumaganap ng kung ano yung role nila, hindi rin natin alam kung ano yung buhay-buhay ng mga ibang tao. Ha? Hindi rin natin alam kung paano ang buhay ng mga taong ganun. At ginagamit din ng Lord yun, ang mga yun, para at least makita niya kung meron ba tayong mga puso sa kanila. Pero, yung pagbibigay-bigay ko sa Facebook, ako pa yan suffer because of the fact na lahat na lang ay binibigay na sa akin ko ng mga problema nila. Pag inopen ko yung inbox ko, puro problema na nila yung binibigay nila sa akin. And is it really something na kailangan ko? Of course not. Is it really something na yun talaga ang gusto ko? Hindi. Ang point ko bakit ako nasa Facebook is because I want to be happy. Gusto ko sumaya, di ba? Yun naman ang point ko eh. Gusto kong sumaya. Pero yung mga nagpapabigat na ng pakiramdam at doon sa mga nagbabas na sa akin because they cannot get what they want out of me. Katulad nangyari sa anak ko. Namatay siya because hindi na pagbigyan yung tao na humiling ng malaking pera samantalang may usapan na sila na $500 ang ibibigay niya per month because yun nga, siningil niya ng napakalaki dahil nabangga nga ng anak ko ng motor yung kanyang sasakyan. Samantalang, noong pina-estimate ng mga anak ko kung magkano yung damage sana is 2,000 lang. Tapos humihingi siya ng 16,000. Pero pumayag na lang siya.
At with the expectation na, o with the agreement na, 500 naman magbabayad yung anak ko. Kahit alam niya na hindi naman talaga ganun talaga ang halaga ng kailangan bayaran niya. Pero dahil sa babaeng yon, nakita niya na namimigay yung anak ko. So, ipinush niya. Talagang sinabi niya na, oh, ang yabang-yabang nyo nga ng nanay mo, namimigay-migay ka, pagkatapos hindi mo bibigay ng buo. Samantala anak ko sabi niya, may usapan na tayo, di ba nag-agree ka na? Oh, so ngayon, tinakot na niya yung anak ko. Sinampahan na niya ng kaso. Yun na yung naging dahilan kung bakit yung anak ko talagang natakot at biglang nagka-stress hanggang yun na yung kinamatay niya. So ngayon, ganun naman yung nangyari sa akin. Parang ako na yung nangangailangan na talaga ng peace of mind na gusto ko na sana wag naman akong may stress. Ako na yung nagsusumamo na, please lang, wag naman kayong pupunta sa inbox ko pagkatapos bigla kayong, pero mo yung araw-araw ko nakaka-receive ng mga litrato ng mga may sakit, litrato ng mga may sugatan, mga ganon, mga duguan, mga ganon. Oh my God, hindi yun ang inangad ko. I wanted to be on Facebook para at least ma-feel ko na may mga pamilya ako dahil wala na akong family. Wala na akong family. Patay yung anak ko. Apo ko na nga lang nandyan at tinutulungan ko. At kaya ko pinupost din ko rin binibigay ko because yung ate ko dati ay sinabi na ako na wala daw akong silbi. Na hindi ko man lang daw matulungan samantalang hindi kasi niya alam. Lingid kasi sa kanyang kalaman na ako ay tumutulong at hindi niya alam. Kaya magmula na nun, kailangan i-publicize ko na every single centavos na binibigay ko na dun sa apo ko. Oh. Which is I'm doing until now. Kaya nga naman, I really have to voice out ngayon kung ano yung sinabi sa akin ng Lord. That is not the way to help. The way to help people is to encourage them, to motivate them. Kasi pag ako na yung tumutulong sa inyo at ako na lahat na nagpo-provide ko ng pangakailangan nyo, paano nyo pa maaalala ang Diyos? Ako na hindi nyo Diyos nyo pag nagkataon. Diba? But that doesn't mean na kung kailan lang kayo nangangailangan ng tulong and then doon nyo lang kailangan talagang maalala ang Diyos din. He is giving you those challenges dahil gusto niya na kahit papano ay maalala nyo siya. Kaya kung minsan nagbibigay siya ng sakit, ng sakuna, whatever, dahil tatapikin kayo Because nakakalimutan na natin na my God. Saka na lang ba natin siya maalala pag tayo ay may karamdaman, may sakit, may disgrasyang naganap o kaya bigla tayong nawalan ng pera, naubusan? That is not right. That's why wala na akong choice ngayon but I have to give you guys the truth. Hindi yung truth talaga na yung mga nagpapanggap na akala mo nagsasalita na preach about the Bible. I don't even have to use the Bible. Dahil practicality ang ituturo ko sa inyo kung ano yung mismong inutos niya sa akin. Because God Himself has chosen me para magsalita para sa Kanya. At alam nyo naman ang Lord, di ba? Noong siya'y nagalit. Oh, di ba? Alam nyo rin kung paano siya nagalit. I'm sure na hindi lang every time may talagang maalumanay siya. Hindi. Nagwala rin siya. Nung nakita niya na yung mga anak niya, which is yung mga nandun sa Biblia, mga anak niya, which is, ang tinutukoy niya, tayo. Siyang ama natin. At hindi nyo ba alam, nandun sa Biblia na we are God's. Yun nga lang, hindi capital letter, small letter. Dahil siya mismo, the Almighty, siya mismo ang pinaka-main. Didn't you know that you are God's? Diba sabi niya? Because you're the children of the Almighty, which is Him. Kaya sinasabi ninyo na, no, hindi tayo Diyos. Parang yung aso. Diba? Kung aso yung anak, aso yung ding ama o ina. Diba sabi ng Lord, you know, you were created with my own likeness, with my own image. So, ibig sabihin, talagang
may pagka-Diyos din tayo because He lives in us and we are His temple. Di ba salita siya? So, how can we be able to know kung anong mga salita niya kung wala ring tao na talagang nagme-message ko na yung nanggagaling mismo sa kanya? Which is He's using my voice now. Di ba? Bakit siya nagpanaginip? Which is, matagal na yun nung una. Inignore ko lang because natakot ako pagtawanan. But I don't care anymore kahit pagtawanan niyo ako. Because I know, meron akong mission ngayon para sabihin sa inyo kung anong nararapat at kung hindi. Diba? Kung ano yung hindi nararapat. Diba? I just wanna let you know guys, tayo lahat ay creators din. Diba? We create, we build, we create. So, ibig sabihin, kung ang ama natin ay creator, He is a builder, whatever, we can do that too. Because we got His own power. We got His own strength. Siya yung espiritu. Di ba sabi niya, God is spirit? Siya yung espiritu na nakatira sa atin. So, ibig sabihin, pag wala ng espiritu na yan, ibig sabihin, we're dead. I am the way, the truth, and the life. Kung ano yung ways niya, pinakita niya dati. Nasa Biblia lahat yun. Yun ang tularan natin. The truth, which is nagpakita sa langit sa akin, bumulagta sa langit. Diba? Nandun naka-video kung ano yung mga testimonials ko. And the life, ibig sabihin, hanggat tayo nabubuhay, ibig sabihin, kaya nating mabuhay, we can survive. Yung mga PWDs nga, diba? Yung mga tao na nagpapalimos, yung mga tao na alam natin na talagang sinto-sinto or whatever, why are they surviving? Dahil sabi niya, kahit yung mga ibon, kahit mga insekto, bakit nakasurvive sila? Samantalang tayo mismo in His likeness, bakit hindi tayo masurvive? So it's just a matter of how we do it. It's just a matter of believing in ourselves na kayang-kaya natin. Yung mga kulang nga sa bakit nasusurvive din sila? Diba? They have their own ways to survive din. At kung ano man yun, siya na ang nakakaalam because hindi niya pinapabayaan ang kanyang mga anak.